Hello Virgo! Tignan na natin energies mo sa 15 days. Maraming salamat Virgo kung palagi ka nanonood ng readings ko, kung palagi kang abangers. Thank you sa support. At kung bago kayo, don't forget to subscribe, like, or follow. Patap na rin po yung bell icon dyan. Thank you sa mga sumusuporta lagi, yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Yun po yung malaking tulong sa amin ng mga YouTubers. Pati na rin po yung mga nag-join ng membership, hindi umaalis, mahigit 1 year na. Pati na rin yung mga nag-a-avail ng subscriptions sa FB, membership sa YouTube, star sa FB. Super thanks naman sa YouTube yung mga nagpapadala. Pati na rin po yung mga nag-avail ng private readings natin. Maraming salamat, lalo na sa mga ilang taon na nating suki. Yung mga interesado pong mag-book, mag-inquire ng private reading ko, dumiretso po kayo sa official page ko. Purple Teen, verified, may blue check sa kanan. Kayo po yung mag-message doon. Ingat po kayo sa mga gumagaya sa page ko, marami sila. Okay. Etong reading na to collective lamang ha, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang aning tumutugma sa inyo. Hindi ko rin controlled kung past, present, or future energies man ito sa inyo. Basta ako, taga-chika lang ako ng mga nakikita ko sa cards. Okay. So, mga signs na meron dito, pwedeng may Pisces, Taurus, kapareho mong Virgo sa charts, Scorpio, Gemini, watching clouds, tsaka prosperity lies ahead. Wow. Okay. Darating na yung period na makakapag-relax ka na finally, itong next 15 days. Ayan o. Paduyan-duyan na lang, paigay-ga na lang. Ibig sabihin neto, tapos na yung trabaho mo at andito ka na, parang hayahay na lang muna yung buhay mo rito. O baka iba talagang literal na kayo, magbabakasyon, live. Merong dagat Pagre-relax this is a period ng pagiging easy, chillax, pahinga. May enjoy mo yung oras mo. Okay? It could be getaway, outing, vacation, pwedeng sa resort, sa beach. Wow, there's prosperity na paparating sa'yo with new moon in Taurus. So, nakikita ko, accomplished ka na. Ito na yung parang ka na lang, pa-relax ka na, hayahay ka na. Kasi natapos mo na nga yung mga dapat mong gawin, responsibilities mo or bayarin mo kung ano man to mga to. Basta natapos mo na yung mga obligations mo dito at ito na yung moment para naman makapag-enjoy ka sa sarili mo. Ayan there's abundance, there's prosperity na paparating sa inyo. Ang ganda ng mga overall energies mo, Virgo. Yun lang, pwedeng may traitor dito sa paligid mo, Virgo, may snake ka. Ingat ka dito sa mga pwedeng trumaydor sa'yo. So, pakiramdaman mo mabuti itong mga tao na nakakadil mo, pinagkakatiwalaan mo, pinagsasabihan mo. Okay? Hindi lahat nung nakangiti sa harap mo, pagkakatiwalaan mo, yung iba backstabbers. O yung iba, aahasin ka. O mag-ingat ka sa mga ideas mo or sa jowa mo, baka may manunulot dito. Or mag-ingat ka dun sa mga bobolahin ka, iti-take advantage ka, patibong, matcha-charm ka, maaakit ka, kasi temptation yan Okay? Poison ito kung sino man to, baka toxic yan.
nag-aano lang, nagpapanggap na good pero hindi talaga. Garden, so ito ay events. So baka may mga lakad, may mga pupuntahan ka okasyon o events, especially outdoor sa garden. O baka may mga makikilala ka daw dyan, pwedeng new friends, new colleagues, new business partners, new connections, or pwedeng may mamimit ka na romantic, no? Romantic connection. Pwedeng bago. Basta dito sa pupuntahan mo, makikipag-socialize ka, pwedeng may mga taong mamimit ka dyan. Okay? New experiences, new people. Love life mo, space, commitment, and reveal. Oops. So, merong magde-demand dito ng time muna. Time apart muna. Cool off. Meron. Sinasabi niya o sasabihin niya sa'yo, kailangan, okay, break muna tayo, cool off muna tayo, kailangan ko munang mapag-isa, kailangan ko muna ng break, kailangan ko muna mag-isip. Merong proposal, ayan, pwedeng ito alukin ka na ng engagement o kasal, o alukin ka ng relationship kung situationship pa lang kayo. Pero yung isa parang pag-iisipan niya pa whether ikaw yan o energy ng person mo, pwedeng magkabaliktad. Pero nandun yung offer, nandun yung willing mag-commit, willing kang makasama, willing kang maging jowa, willing kang pakasalan, or vice versa kung sino man yan sa inyo. Pero pag-iisipan pa, yung isa nag-aalangan or nag-iisip pa. Uy, merong parang gustong umamin dito. Hindi ko alam kung good news, bad news to, pero mukhang merong something na mare-reveal dito sa person mo. Meron siyang gustong aminin sa'yo. I-confess, aminin. Sa career mo naman, financial. Okay. Kailangan nyo munang mag-lie low sa gastusin kasi nandun kayo sa point na pwedeng mabankrupt kayo, maubos yung ipon ninyo. Oo. Ayan o. Kailangan makarecover muna Or ang daming bayarin na paparating, ang daming trabaho, nakakapagod. So, nakikita ko dito burnout pagdating sa pagtatrabaho. Sa resources naman, sa kaperahan, pwedeng maubos yung savings. Parang iba may performance evaluation dito. Pwedeng pinag-uusapan, ini-evaluate ka kung ipopromote ka ba, i-retain ka o tatanggalin ka. Kinikilatis ka Itignan yung performance mo So, yan, pwedeng yung iba kung ito ay appraisal, promotion, or kung magtatanggalan ba rito, kung sino yung mga mariretain or matatanggal dito sa company. Ingat ka kasi mahihirapan ka kulang sa options pagdating sa kaperahan or sa career. Okay? So, ingatan mo yung career mo, yung trabaho mo, yung kaperahan mo. Kumbaga, critical itong next 15 days pagdating sa performance mo, sa standing mo dyan sa company ninyo, sa trabaho mo, at pati yung financial na financial na status mo. May babalik, manunumbalik, o ano ba to? Family member, ex. Pero parang napipil ko rito. Oo. Or it could be 8 of Cups mo is kawalan ng direction. Parang false sense of security kasing nasisense ko rito Alam mo yon yung parang
nag-i-stay ka dyan sa isang lugar, for example, sa trabaho or sa relationship, pero hindi ka naman talaga masaya. Or hindi, alam mo yun, hindi mo naman talaga gusto, kaya lang parang napipilitan ka na lang, parang mema na lang. Okay? Basta, kung nag-i-stay man ikaw dito or nag-i-stay man tong person na to, this person or you, nag-i-stay ka for the wrong reasons. Yun lang yun. Oo. Kumbaga, gusto mo na, alimbawa, gusto mo na rin umalis dito sa sitwasyon na to, sa relationship na to, or sa trabaho na to. Pero mas pinili na lang mag-stay. Pero alam mo yun, hindi naman happy. Okay? Hindi naman niya talaga gusto dun. Parang napipilitan na lang yung energy. Okay, so nakikita ko dito is meron ka something na ma-accomplish with the Queen of Coins at yan, magiging very proud ka sa sarili mo. Ito na nga yan yung watching clouds, diba? Sabi ko, meron kang trabaho na matatapos mo na eh. Inuna mo na yung mga obligations mo, yung trabaho mo. Kaya nakikita ko nga dito, maluwag ka na tong next 15 days kasi tinapos mo na lahat yung dapat mong gawin. Oh, so, para lang sa akin, ang napipil ko lang dito sa Queen of Coins is ikaw na accomplished. No? Happy ka. Happy ka kasi, tapos na yung, natapos mo ng maaga yung gawain mo, yung project na yan. Okay? Even before deadline, natapos mo na siya eh. Kaya nga parang papetiks-petiks ka na lang, di ba? Pahaya-hayahay ka na lang. Ano pa? Oh, 10 of Coins. Nakikita ko dito, kayo ng time sa family ninyo. Kasi nga, makakaluwag kayo eh. Natapos nyo yung mga trabaho ninyo. So, asikasuhin nyo naman yung pamilya ninyo. O, pwede kayo mamamasyal, mag-outing. Yun nakikita ko eh. Magre-relax-relax ka with your family. Quality time sa sarili mo, tsaka sa family mo. O, something, may mga purchases dito ako nasasend sa Queen of Coins tsaka 10 of Coins. Baka may bibilin ka itong susunod na 15 days. Pwedeng may mga pagkakagastusan sa family, sa bahay. Meron something dito about buying a property or a house. O, mga duties mo sa family mo, nakikita ko magagawa mo yan. May mabibili ka, mapupundar ka nga, no? Ayan, basta may mga ganun. Okay, kaya siguro iba dito madidrain yung pera ninyo kasi mukhang marami kayong pagkakagastusan eh. Ayan no. Para sa family or sa bahay. Kasi kung sa bahay, malaking gastos talaga. Halimbawa, may mga ipapaayos or nagpapagawa ng bahay. Or rent, ewan ko ano to eh, anything na may kinalaman sa property, sa bahay, sa family, mga expenses related doon, mga obligations related sa family, sa bahay. Merong energy dito ng kailangan pakiramdaman mong mabuti, High Priestess. Ayan. Trust your intuition, pakiramdaman mong mabuti. Huwag kang mag-trust doon sa nakikita mo sa outer appearances. Yun yung sinasabi ko eh. Snake card eh, no? Pakiramdaman mong mabuti yung mga tao sa paligid mo or yung situation. Kung if something na nasisense mo, uy, baka hindi okay to. Ganun, basta sundan mo yung intuition mo. Meron kasing mga something hidden dito eh, or hindi sinasabi sa iyo eh. Okay? Oh, may timing dito with the waning moon. Mga 3 to 4 weeks daw, kailangan i-re-evaluate mo yung mga plans mo, consider mo yung mga new perspectives, and kailangan mo rin maging patient.
Merong pagbaba dito, oh. Something na mababawasan talaga. So, sabi ko nga, pwede yung savings mo eh. Okay? 9 of Swords. Mag-ingat ka rin sa mga impulsive decisions, actions, kasi pwede kang may pagsisihan. Ayan o. 9 of Swords, reversed. Okay, may mga pwede kang pagkakamali dito, pagsisisihan, nandito yung parang magigilty ka after mong gawin yan, nandyan yung nangihinayang ka, ba't mo pa ginawa yun, or nagigilty ka, ba't mo ginawa yun. Merong mga matitinding emotion, intense feelings, pwedeng may mga issues, conflicts na hindi mare-resolve pa itong next 15 days. So, nandun pa rin yung mga overthinking mo, no? Pagdating dyan sa mga bagay na yan. Okay? Pwedeng iba mapapaisip pa rin kayo. Or baka ma-stress pa rin kayo pagdating dyan sa mga ano na yan, issues na yan. Oh, 5 of Coins. Merong pag-disconnect, pang-ghost. Bigla na lang manlalamig or bigla na lang missing in action, bigla na lang di magpaparamdam, no communication, no contact. O pwede rin ito talaga magkaroon ka talaga ng kakulangan sa pera or sabi ko nga pwedeng maubos. Okay? So expect mo na yung mga changes na yan. So yan yung mga na-pick up kong energies. Thank you so much for watching. Love you all. Babush!